siraan, parinigan at kaplastikan, mga bagay na hindi maiiwasan pag ikaw'y nasa showbiz. Isang mapagpala at masayang umaga po sa ating lahat. Ako po inyong lingkod, Tagapanood TV. Welcome back po dito sa ating YouTube channel at Facebook page. Ngayong araw po ang ating gagawa ng reaction video ay galing po sa channel ni Showbiz Philippines. Nasa description po yung link ng kanyang channel. Bisitahin po at pakisuportahan na rin. Muli ko po kayong inimbitahan, lalong-lalo na po sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa ating channel na huwag po sanang kalimutan na mag-subscribe. Hit nyo na rin po notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago pang video na ating ilalabas. Share, like, and comment din po kayo mga tagapanood. Atin yung babasahin at pupusuan. So simulan na po natin ang ating reaction video sa araw na ito mga tagapanood. Let's do this! Ano pinagkakabala mo, Christy? Bakit paggawa ng mga kasinungalingan? Ang hirap kasi sa iyo, Vice, magmula nang ikaw ay nakatikim ng popularidad, inangkin mo na ang mundo. Bababa ka sa pedestal, lalaki ka, Vice Ganda, nagpapanggap ka lang na babae. Sina Vice Ganda at Christy Fermin ay nagsagutan at nagparinigan sa isa't isa. Paano ito nagsimula? Alamin natin ang buong kwento. Trending ngayon sa social media sina Vice Ganda at Christy Fermin dahil sa sagutan at parinigan nila sa kani-kanilang mga shows. Sa It's Showtime nagkaroon sina Vice Ganda ng contestant na ang pangalan ay Christy. Kaya agad-agad naman tinanong ni Vice ang contestant at tinanong kung, "Kamusta ka, Christy? Anong pinagkakaabalahan mo bukod sa paggawa ng kasinungalingan?" Malinaw na pinatatamaan ni Vice Ganda si Christy Fermin doon sa segment na yon. Matatandaan kasi na naglahad si Christy Fermin ng mga impormasyon tungkol kay Vice Ganda. Doon sa kanyang YouTube channel na Showbiz Now na, sinabi kasi ni Christy Fermin na amoy imbornal ang hininga ni Vice Ganda, parang bulok na daga. Paalala pa ni Fermin na huwag maminta si Vice Ganda ng kanyang kapwa kung babalik din ito sa kanya. Medyo hindi sumang-ayon ng mga netizens sa mga sinabi ni Fermin patungkol kay Vice dahil kilala si Vice na maalaga sa kanyang dental health. Gumagastos pa nga ng 500,000 pesos si Vice para sa isang dental procedure last year. Kaya nagkaroon ng pagkakataon si Vice Ganda na paringgan si Christy Fermin sa It's Showtime. Naging trending ito sa social media at nakarating ito kay Christy. Di kalaunan ay sumagot na kaagad si Christy Fermin. Sa kanyang radio show na Christy for Minute, dito ibinuhos ni Christy Fermin ang kanyang saloobin tungkol kay Vice Ganda. So parang ang lumalabas po dito sa balitang ito mga tagapanood na parang nauna po si Manay Christy Fermin na magparinig po kay Vice Ganda about po doon sa baho daw po ng hininga niya. So kung hindi naman po totoo mga tagapanood, bakit naman po siya magagalit? Di po ba alam naman po natin, pasintabi lang po sa mga bakla, hates po Pag alam niyo na, medyo iba po yung hininga ng mga bakla, lalo na ko po kapag nakaano sila ng lalaki. Basta alam niyo na po yung mga tagapanood, baka maraming mambasa. Basta baka yun lang po ang tinutukoy niya mga tagapanood. Pero alam naman po din natin si Vice Ganda, maalaga po sa katawan niya. Siyempre artista nga po yan. Puhunan nila yung bango ng katawan nila, lalo na po yung hininga dahil mag-i-interview po yan sila ng mga audience nila, mga contestant nila dyan po sa kanilang programang It's Showtime. Pero baka pinalaki lang po nila siguro. Alam nyo naman po, may mga fanbase po itong mga tagapanood Baka yun po yung mga nagpalaki dun sa issue po nila about dun sa parinigan. At yun, nauwi po ngayon talaga sa matinding parinigan po nila. Pero wala pa pong mga tagapanood, wala pa pong Vice Ganda. Meron na pong Christy Fermin. Namamayagpag na po yan dati sa mundo talaga ng showbiz. Pagdating po sa mga ganyan chika-chika at sa mga showbiz balita, medyo nabulol po ako dun mga tagapanood. Pero about po dun sa kasikatan, syempre po, masikat po ngayon si Vice Ganda. Masyado lang po siguro talagang toxic ngayon, ngayong panahon po yung showbiz. Kasi siyempre, hindi na po natin masisisi yung mga nagbabalita po ng mga artista. Siyempre, trabaho din po nila yan. At hindi rin po natin masisisi yung mga artistang binabalita na gumanti rin po ng parinig. Siyempre, depensahan po nila yung sarili nila. Yun po, yung ganyang mga eksena po mga tagapanood, parang normal na lang po yan sa showbiz Hindi po ba mga tagapanood? Ito ang mga nasabi ni Christy Fermin. Ako, diretsa kong nasasabi sa kanya na mayabang siya, na wala ka man lang makitang pagpapakumbaba sa kanya. Diretso ko nasasabi yon.
Bakit hindi niya ako diretsuhin? Hindi yung magtatago pa siya sa saya ng ibang tao. Gagamit pa siya ng ibang tao para lang makaganti. Kung lalaban ka, dapat parehas. Kung ikay magagalit, dapat ay ituro mo yung tao kung sino man yung gusto mong patungkulan. Hindi yung kung ano-ano yung pinagsasasabi mo. Hindi natutuwa ang tao sa ganoon. Sinabi din ni Christy Fermin na feeling ni Vice na kanya na ang buong mundo dahil sa kanyang popularidad. Ang hirap kasi sa'yo, Vice, magmula nang ikaw ay makatikim ng popularidad, inangkin mo na ang mundo. Isang araw darating sa'yo ang pagbaba mo. Bababa ka sa pedestal. Hindi po pwedeng nandyan ka habang panahon. May mga darating na mas magagaling sa'yo at matatabunan ka. Kami natutuwa na mayroong mga pinagpapala na katulad mo. Pero kapag ang hangin ng kayabangan at pagiging palalo ay pumapasok na sa ulo, kinakalos natin yan. Ang panghuling banat ni Christy Fermin kay Vice Ganda ay si Vice Ganda daw ay isang lalaki na nagpapanggap lang na babae. Bago niya sinabi yon ay nilinaw niya na suportado niya ang LGBTQ community. Sa ngayon ay wala pang response si Vice Ganda sa diretsang statements ni Christy Fermin sa kanya. Ang mga netizens ay abang-abang na ngayon sa magiging sagot ni Vice. Stay tuned mga ka-showbiz peeps! Ano ang masasabi nyo sa mga naging comments ni Christy Fermin at Vice Ganda sa isa't isa? Just comment below. Outs po yun mga tagapanood. Na real talk po ni Manay Christy Fermin, si Vice Ganda. I-real talk po lahat nung sinabi niya doon mga tagapanood. No hate po mga tagapanood. Idol ko po yan si Vice Ganda. Matagal ko na po sinasabi dito sa ating channel. Kaya lang po sangayon po ako dito sa sinabi ni Christy Fermin. Na real talk po talaga siya doon. Kung talagang matapang ka, yun talagang gusto mong gumanti. Kasi di ba personal niya, tinitira nga po siya, sinasabihan po siya. Nag-name-drop pa po si Madam Christy Fermin kay Vice Ganda. Siya po talaga yung sinasabihan. Di ba dapat ganun din po yung gawin niya. Pag gumanti ka mismo dun sa tao, hindi ka nagagamit ng ibang tao para lang maparinggan mo yung taong gusto mong paringgan. Dapat po ganun. Tama po yun mga tagapanood. Real talk po yun. At about naman dun sa sinabi ni Christy Fermin na isa kang lalaki, nagpapanggap na babae. Real talk din po yun mga tagapanood. Kasi isinila nga po si Vice Ganda na lalaki. Pero yung puso niya po at yung galaw niya po ay pambabae. Hindi po natin sila masisisi mga tagapanood kasi sabi nga nila nasa hormones sa audience, basta ganun po yan mga tagapanood. Kaya may mga transgender po may mga bakla po. Tanggap na po yan dito sa atin sa Pilipinas, sa ating lipunan na may nag-i-excess pong ganyan. Yun nga lang po, yung punto po dito is tama po talaga doon si Christy Fermin. Kung talagang gusto mong gumanti at gusto nyo talaga ng gerahan, balita ng banat-banatan ng mga salitaan, total, tinitira ka naman talaga ng hayagan, hindi gantihan mo rin siya ganun ng hayagan. Hindi po ba mga tagapanood? O kaya magharapan kayo, ganyan, parang flip-top battle. Yun po yung maganda rin mga tagapanood. 3 minuto kay Vice Ganda, 3 minuto kay Christy Fermin. Tingnan natin kung sinong may magandang banat, di ba? Pagkatapos malabas na nila yung sama ng loob nila, bati-bati na po sila mga tagapanood. Balik na po sa dati, balik na po sa normal, kalimutan na po yung parinigan. O di ba? Libre sila ng kainan, hanap sila, sama sila mag-dinner. Di ba po mga tagapanood, kamay-kamay na. Para bati-bati na po ulit mga tagapanood at iwas na po sa toxic kasi ang pangit po talaga pag may marami kang kaaway. May stress ka lang po niyan. Mas maganda po maraming kaibigan kaysa marami pong kaaway. So hanggang sa muli po, naway nagustuhan nyo po ang ating talakayan sa araw na to. Kung kayo bago lang po na napadaan dito sa ating channel, huwag nyo po sanang kalimutan na mag-subscribe. Hit nyo na rin po notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago pang video nating ilalabas. Share, like, and comment din po kayo mga tagapanood. Ating ang babasahin at pupusuan. So hanggang sa muli po, ito yung Tagapanood TV. Komento at opinion lamang. Wala pong personalan. Paalam po at mabuhay po kayong lahat.